Magandang araw sa inyong lahat. Sa ating pag-aaral ngayon, tatalakayin natin ang kahulugan at kahalagahan ng kaligtasan, isang mahalagang kaloob mula sa Diyos na dapat nating maunawaan at pahalagahan sa ating buhay pananampalataya. Bago tayo magsimula, mga kaibigan, inaanyayahan ko ang lahat na yumuko ng ulo para sa isang maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na pag-aralan ang kahulugan at kahalagahan ng kaligtasan. Paksa, kaligtasan. Layunin, ibahagi ang kahulugan at kahalagahan ng kaligtasan ayon sa salita ng Diyos, at kung paano ito matatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo. Panimula, ang salitang kaligtasan ay madalas nating naririnig, ngunit marami ang hindi lubos na nakaunawa nito. Sa pag-aaral na ito, ating susuriin ang mga kasagutan mula mismo sa Biblia at tuklasin ang dakilang plano ng Diyos para sa ating kaluluwa. Ano ang kaligtasan? Efeso 2:8-9 Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi mula sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Paliwanag, ang kaligtasan ay isang kaloob mula sa Diyos, hindi ito maaaring makamtan sa pamamagitan ng sariling pagsisikap o mabubuting gawa. Tinatanggap ito sa pamamagitan ng biyaya sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Bakit mahalaga ang kaligtasan? Roma 6:23 Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Paliwanag, ang kasalanan ay nagdadala ng kamatayan, pisikal at espiritual. Ngunit iniaalok sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus. Kaya napakahalaga ng kaligtasan. Roma 3:23 Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Paliwanag, ang bawat tao ay nagkasala. Walang sinuman ang umabot sa ganap na pamantayan ng Diyos. Kaya't ang lahat ay nangangailangan ng kaligtasan. Revelation 21:8 Ngunit ang mga duwag, mga di mananampalataya, mga marurumi, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa ng apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Paliwanag, ang mga hindi naligtas ay haharap sa walang hanggang kaparusahan. Ipinapakita nito kung gaano kaseryoso at kaagarang kailangan ng kaligtasan. Sino ang daan patungo sa langit? Juan 14:6 Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Paliwanag, si Jesus lamang ang tanging daan patungo sa Diyos. Walang relihiyon, mabubuting gawa, o sariling pagsisikap ang makapagliligtas sa atin, tanging pananampalataya kay Kristo lamang. Acts 4:12 At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Paliwanag, tanging sa pangalan ni Jesus matatagpuan ang kaligtasan. Siya ang itinalagang tagapagligtas ng Diyos para sa lahat ng tao. Paano natin matatanggap ang kaligtasan? Roma 3:23 Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Paliwanag, aminin na tayo ay makasalanan. Walang sinuman ang exempted, lahat tayo ay nagkulang at nangangailangan ng kapatawaran mula sa Diyos. Marcos 1:15 Magsisi kayo at manampalataya sa Ebanghelyo. Paliwanag, magsisi at manampalataya. Dapat tayong tumalikod sa kasalanan at ilagak ang ating pananampalataya sa mabuting balita tungkol kay Jesus. 1 Juan 1:9 Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Paliwanag, ipahayag natin ang ating mga kasalanan sa Diyos. Nangangako siya na patatawarin at lilinisin niya ang lahat ng nagpapakumbaba at tapat na umaamin ng kanilang kasalanan. Juan 1:12 Ngunit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, sa kanila'y ibinigay niya ang karapatang maging mga anak ng Diyos. Paliwanag, tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay. Sa paggawa nito, ikaw ay nagiging anak ng Diyos. Roma 10:9 Kung ipahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at mananampalataya ka sa iyong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Paliwanag, ipahayag at manampalataya. Ang pananampalataya ay dapat totoo sa puso at hayagang ipinapahayag sa pamamagitan ng bibig. Konklusyon, ang kaligtasan ay libreng kaloob ng Diyos para sa lahat ng tao. Napakahalaga nito sapagkat tayong lahat ay makasalanan at nahaharap sa kaparusahan ng kamatayan, ngunit iniaalok ni Jesus ang kapatawaran at buhay na walang hanggan sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Siya lamang ang tanging daan patungo sa langit.
Huwag nang magpaliban, tanggapin mo ang kaligtasan ngayon. Closing prayer. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyong biyaya at pag-ibig. Inaamin ko na ako ay isang makasalanan. Naniniwala ako na si Jesus ay namatay para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay. Tinatanggap ko siya ngayon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo po akong mamuhay para sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa iyong oras. Paki-share mo rin ito sa iyong mga mahal sa buhay upang sila rin ay makilala ang biyayang ibinigay sa atin ng Panginoon.